Pasintabi po sa mga manonood, maselan po ang sunod naming ibabalita. Patay ang isang ginang matapos daw paghahampasin ng kahoy sa ulo ng sarili niyang anak sa Pasig. Ang bangkay ng biktima, natagpo ang nakasilid sa malaking kahon sa Bulacan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hindi lang nakuhanan ng CCTV, may nakasaksi pa sa pagkaladkad ng lalaking ito sa isang malaking storage box palabas ng kanilang bahay sa Pasig. Sabi nga, wala, party lang. Sabi nga, may birthday lang daw po. Para pong nahihirapan po siya, parang balisa ba? Ang laman pala ng kahong dala ng lalaki, bangkay ng inang si Maria Elena Estrella Villastique, 67 years old. Wala pang nakaalam noon at 6 na araw pang hinahanap ng mga kaanak si Villastique dahil hindi pumasok sa kanyang negosyong kantin sa Maynila. Pero nitong Sabado, umalingasaw ang sikreto sa liblib na bahagi ng isang barangay sa Norsagaray, Bulacan. Doon na natagpuan ang bangkay na nakabalot ng plastic bag, gift wrapper at 2 kumot. Talaga po nangangamoy. Parang bata na nakabalok na nakaganito eh. Abot daw yung sikot tuhod eh. Parang pinilit na isinyot sa karton eh. Tuluyan niyang nakumpirma kagabi ng positibong kilalanin ng mga kaanak si Ginang Villastique na batay sa autopsy ay namatay sa blunt traumatic injury sa ulo. Nadurog po kasi yung gito niya dito po sa right side. Tapos kabila rin po, meron din po. Kabilaan po yun hanggang sa likod. Suspect na ngayon ang anak ng biktima na si Raymond Villastique, 28 years old, na nagtago ng halos 1 linggo. Kahapon, namataan siya ng mga kaanak sa isang mall kaya agad nila itong itinimbre sa NBI. Matapos maimbitahan ng NBI, umamin si Raymond na pinaghahampas niya ng kahoy sa ulo ang ina. Itinuro niya rin sa NBI kung saan niya itinapon ang bangkay ng ina. Alam mo ba, kahit buhay mo, hindi ka kapag sa bambay at ang buhay ng ate ko! Batay sa kwento sa NBI ng mga kaanak ng biktima na pag-aawayan umano ng magnanay ang pagkawala raw ng pera ng biktima. Itinanggi ng suspect, malimit na pamamahiya umano ng biktima ang pinagtalunan nila gabi ng March 5. Nag-sorry din ako para sa mga mistakes na akala niyang ako yung gumawa or mga nagawa ko na nag-sorry pa rin ako. Parang nag-blackout na lang lahat nung constantly everyday for the past few years, constant degrading, wala kang kwenta, sana hindi nila kita naging anak, bakit hindi ka magiging successful, hindi ka na makakabawi sa buhay mo, ganyan ka na lang. Maayos naman daw sila noon pero nagbago raw lahat nang ang sasakyang ipinondar para ipang TNBS ay pinasok sa rent-a-car at nawala sa pasalo scam. Alam ko walang magagawa yung sorry ko. Walang maibabalik. Walang mababawi. Pero sasabihin ko pa rin na sorry. Sorry sa nagawa ko. Sa ngayon, nagsasagawa raw ng forensic examination ng NBI sa bahay ng mag-ina. Hinahanap din ngayon ang kahoy na ginamit umano sa pagpatay sa biktima. Nahaharap ang suspect sa reklamong parricide. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.